Iisa ang radyo, tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine. Good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Cherry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, August 11, 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita. Halos 5 pisong bawas sa presyo sa produktong petrolyo umarangkada na.
20 pesos per kilo ng bigas mananatili hanggang sa pagtatapos ng termino ni BBM. Dr. Edwin Mercado, bagong Health Secretary. Dr. Beverly Ho, itinalaga sa PhilHealth. Panukalang 7.2 national budget sa 2027 natanggap na ng Pangulo, isusumiting ngayon sa Kongreso. Mga proyekto kontra baha, nagpabuti sa flood mitigating sa NCR ayon sa MMDA. At isang pulis, todas matapos tangkaing iligtas ang dalawang tao sa Negros Occidental. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. sa detalye. Umarangkada na ang halos 5 pisong pagbaba ng presyo ng diesel, gasolina at kerosene. Sa anunsyo ng Department of Energy, aabot sa 470 kada litro ang bawas presyo sa gasolina, 430 per liter sa diesel habang 488 naman sa kerosene. Dahil dito ang estimated prices ng gasolina sa Metro Manila ay mula 64.27 hanggang 94.47 depende sa gasoline grade, brand at location. Ang regular diesel ay aabot naman sa 74.99 hanggang 93.90 kada litro, habang ang diesel plus ay nasa pagitan ng 84 o 86.40 at 99.60 kada litro. Ayon sa DOE, nakatulong sa panibagong adjustment ang paglakas ng piso kontra dolyar at ang paghupa ng tensyon sa gitnang silangan. Samantala, tiniyak naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na magpapatuloy ang programa ng pamahalaan sa pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas hanggang matapos na ang termino ng Pangulo sa 2028. Ayon kay Secretary Laurel, committed ang DA na ipagpatuloy ang programa para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng benteng bigas meron na nakalaan para sa mga vulnerable sector. Mula sa 807 kadiwa sites sa buong bansa, target ng Department of Agriculture na madagdagan pa ito hanggang sa 2,000 sites sa mga susunod na buwan. Alas 6:07 na ng umaga. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos si PhilHealth Acting President Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng Department of Health. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, papalit si Mercado kay Dr. Brix Pujalte na itinalaga bilang Health Secretary. Wala pang isang buwan ang nakalilipas. Naku po. Hindi. Ko po. For health reasons naman, kumbatsero. Ganon. For health reasons. Ganon. Kaya nung sinabi nung ini-interview ni Kong Angel nung isang linggo si Dr. Pujalte, sabi ko mukhang malusog itong mukhang wala namang anumang iniinda sa katawan. Wala naman. Walang sipon, wala ngang upoy, walang lagnat, walang sinat. At walang masakit na anumang kaso-kasuan. Lalo na sa buto. Lalo na sa buto. Dahil galing siya sa orthopedic. Pambira, hindi man na. Tapos biglang nag-resign for health reasons. Oo, ang dami pa naman plano nitong si Kong Angel para sa kanya. Di ba? Sa dami talaga ng problema. Alam mo naman si Kong Angel natin talagang ang advocacy niyan hindi lang sa siyensya pati sa kalusugan. At sa iba pa. At sa maraming iba pa. Pwede ka mamingi ng payo kay Kong Angel. Payo sa pag-ibig. Ayan. Nako sinabi. Wala punta tayo kay Kong Angel. Saan ka naman nakakitang wala pang isang buwan nag-resign na dahil sa kalusugan. Hindi ba napa-check up itong mga ito bago kaya nga tumanggap ng pwesto? Posisyon. Ikaw nga pagka mag-a-apply ka kahit na dito sa DCRH, writer ka lang idadaan ka muna sa medical. Talaga, Papamedical ka kapag ikaw may sakit. Kaya nga dati, di ba, yung nurse natin dati, si Lisa. Ay, nako. Alam na alam nun. Kong Angel. Kong Angel. Napuyat daw sa kasino.
Yang si Kong Angel, alam na alam niyan. At alam na alam si Nurse Lisa. Nurse Lisa noon. Kaya nga walang Walang makapagtaas ng noo dyan eh. at walang makapagtaas man lang ng boses doon kay, kay Ma'am Lisa. Kay Ma'am Lisa. Walang alam na alam makapaglalaki. niya. Walang Alam mo, Jerry, kung bakit? Si Nurse Lisa namin nung araw, doon sa ABS, kung yun, dumadaan sa kanyang mga kamay lahat. lahat ng mga empleyado na ma-hire, Bago ma-hire. o kaya mapo-promote, kailangan dumaan sa kanyang mga kamay. Dadaan. Pero may guantes naman siya. Nagsusuot naman ng surgical gloves. Alam na alam ni Kong Angel yan. Ilang beses dumaan si Kong Angel doon. Ay, nako, grabe. Kaya napaka-importante na may clinic sa sariling opisina. Oo, totoo may yan. sarili kayong clinic. Kaya nakapagtataka, bakit wala pang isang buwan, sasabihin may sakit pala. May sakit si Dr. Fuhalte. Pambira. Doktor pa naman. Oo nga, kaya nga yun ang matik doon, di ba? Saka napapansin ko, yung mga nalalagay na health secretary, at least yung dalawang magkasunod, masyadong malusog. Hindi, paano ka naman mag-iikayat sa mga kababayan natin na ingatan nyo kalusugan nyo? Huwag kayong kumain kung walang patumangga. Huwag kayong magpupuyat. Paano Ikaw nga sabihin sa'yo. Nung nakikinig sa ikaw nga pambihira. Para mo sinabihan yung anak mo na, anak, huwag kang magsisigarilyo. Bumalik ka sigarilyo. Ayun. Ganun Parang ganun ang dating nun Anyway, mabalik nga pala tayo dito. Sinabi ni Auntie Claire na nagbitiw sa pwesto si Puhalte dahil sa kanyang kalusugan. Ayun na nga. Bait pa rin talaga ang Malacanang Hindi niyo pa sinabing may pagkasinungaling pala itong hindi naman siguro nagsinungaling ang Malacanang dyan sa parting yun. Hindi, Malacanang. Hindi lang nila sinabi yung totoo. Pero hindi sila nagsinungaling. Hindi naman. Parang mabigyan na rin ng graceful exit. Graceful exit. Siguro si Dr. Grace. Dr. Grace. Dr. Puhalte. Samantala, magsisilbi namang acting president ng PhilHealth si Dr. Beverly Lorraine Ho. Si Dr. Beverly Lorraine Ho. Ano kayo ni Dr. Ho ito? Ng Heart Center. Oo nga, Kasalukuyang Chief Health Officer ng Ayala Healthcare Holdings Incorporated. Itinalaga ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang kalihim ng Department of Health si Dr. Edwin Mercado na kasalukuyang Acting President and Chief Executive Officer ng PhilHealth. Pagka gano'n na, mabaguhin na natin. Yan po si Auntie Claire. Ay, nakabukas pala yung mic ko. Si Auntie Claire Castro. Oras natin, Engineer Tony Nanggel, 6:12. 6:12 ng umaga. At gaya nga ng binanggit ni Combachero, may bago ng President and CEO ang PhilHealth. At ayon kay Ara, ito ay lumilingon sa tawag na Dr. Beverly Lorraine Ho. Ayan. Si Dr. Ho ay ang kasalukuyang Chief Health Officer ng Ayala Healthcare Holdings Incorporated. Dati na rin siya nagsilbi sa Department of Health bilang Assistant Secretary for Public Health Services Team bukod sa pagiging Undersecretary in Charge at Director ng Disease Prevention and Control Bureau. Una rito ay nanungkulan din si Dr. Ho bilang Special Assistant to the Secretary of Health for Universal Health Coverage, Alternative Representative sa PhilHealth Board, Chair ng Benefits Committee at Chair ng Research Division ng DOH Health Policy. Naging bahagi rin siya ng 10 Outstanding Young Men of JCI Philippines noong 2022 at 10 Outstanding Young Women for National Service of Towns Foundation sa parehong taon. Ayan nga, papalitan nga niya si Dr. Edwin Mercado na ngayon ay tinalaga na rin bilang kalihim ng Department of Health. Matagal na natin kilala si Ginoong Mercado. Nung araw pa, sa kapwa ko, mahal ko, napapanood ko na siya. Hindi, iba yata yung kumbachero. Orly Mercado yata. Parang si Senator Orly Mercado. Hindi ba siya yun? Hindi. Iba yan. Pero itong si Dr. Edwin Mercado ay matagal na rin at taga-subaybay din ng Dos por Dos. Oo naman. Doc, Secretary. Good morning. Pinsan. Alas 6:14 na umaga. Naimbagabigat kada kayo amin na po. Agring gayon, gising na.
Malaki na ang ibinuti ng sitwasyon ng pagbaha sa Metro Manila dahil sa mga programa ng gobyerno laban sa baha. Ito ang sinabi ni MMDA Chairman Don Artes matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila. Paliwanag ni Artes, maraming lugar na dating nakararanas ng malalim na baha ang hindi nagaanong binaha habang passable din ang karamihan sa pangunahing kalsada. Iniog na ito ni Artes sa tuloy-tuloy na dredging at paglilinis ng mga daluyan ng tubig sa ilalim ng Oplan kontrabaha. Operational din ang lahat ng 73 pumping stations ng MMDA habang nag-deploy na ng mga pumping o mobile pump sa Maynila at Marikina. Ipinagutos ng Malacanang ang pagpapatupad ng work from home arrangement para sa mga kawani ng gobyerno sa 3 lalawigan sa bansa ngayong araw ng Martes sa 11 ng Agosto. Ito'y sa gitna pa rin ng nararanasang mga pagulan, epekto ng pinalakas na habagat. Sa Memorandum Circular 124 na ilabas ng palasyo, inatasan ng mga ahensya ng gobyerno sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na mag-shift muna sa work from home setup. Gayunman, hindi sakop ng kautusan ng mga ahensyang nakatutok sa health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Samantala, iniutos naman ng Malacanang ang implementasyon ng alternative learning mode sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga nabanggit ding lugar, maliban na lamang kung sa may ibang direktiba ang pamahalaang lokal. Alas 6:16, umakyat na sa 15 ang bilang ng nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis at Maymay at pinalakas ng habagat. Ayon sa Philippine National Police, 7 ay mula sa Calabarzon dahil sa rockfall at landslide, habang 2 sa Ilocos Region dahil sa pagkakuryente at pagkalunod. 6 naman mula sa Baguio City landslide kung saan 3 bahay sa barangay Gisad Surong ang natabunan ng lupa. Mahigit 1.3 milyong katao ang apektado ng masamang panahon at 58,000 sa mga ito ay nananatili sa may 600 evacuation center sa bansa. Patay ang isang polis nang tangkain nitong iligtas ang kanyang 2 kasamahan sa pagkalunod sa Cadiz City, Negros Occidental. Napagalamang nagpapatrolya ang biktima na si Master Sergeant Fernando Marfa kasamang 3 miyembro ng Bantay Dagat Team sa may ilog sa Barangay Luna nang pasukin ng tubig ang sinasakyan nilang bangka dahilan para mapilitan silang tumalon. Ngayon man inanod ng rumaragas ang tubig ang 2 sa mga kasamahan ni Marfa kaya sinubukan nitong iligtas ang mga ito. Sa lakas ng agos ng tubig, maging siya ay tinangay na rin at nalunod. Nang makita ang katawan ng biktima ay agad itong dinala sa ospital ngunit nasawi rin kinalaunan habang nakaligtas naman ang lahat ng kanyang mga kasama kabilang ang 2 kanyang iniligtas. Tiniyak ng DPWH ang mga hakbang ng pamahalaan para matugunan ng pagbaha sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na malaki ang naitulong ng Oplan kontrabaha sa mas mabilis na paghupa ng baha sa Kamaynilaan. So may baha. May baha, hindi naman mawawala yung baha. Ang sinasabi pala ni Secretary Vince Dizon at saka ni MMDA Chairman Don Artes yung mabilis na paghupa ng baha sa Kamaynilaan. May mga lugar lang talaga na tumagal Kumbatsero, meron. Dahil sa mga basura tapos pumalyang pumping station. Ayan, ganun. Bukod sa declogging ng mga drainage at waterway, tinitiyak din na gumagana ang mga pumping station sa mga binabahan lugar. Ayon kay Dizon, nakahanda ring magpadala ang MMDA ng mobile pumps. Pakinggan natin si Secretary Dizon. Simula nitong late last year hanggang ngayon, marami tayong mga sinimulan na mga intervention sa iba't ibang areas sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar, kasama na yung Oplan kontrabaha na ginaunch ng ating Pangulo. And dahan-dahan nakikita natin yung mga magagandang resulta nito. No? Pero sabi nga ng Pangulo kanina, hindi nagtatapos dito to. No? Tuloy-tuloy yung interventions natin at kailangan talaga maisaayos na yung taon at dekadang ng mga hindi maayos na pagsasagawa ng mga flood mitigation intervention.
Ang tinig ni Public Works Secretary Vince Dizon. Tulad doon, yung pinakita sa video na yun na yung Before and after. Yung sa Araneta Avenue. Talaga naman doon, sandali lang yan baha ka agad. Hindi, Ang lalim, at saka ang lalim. Correct. Alam nila Ate Gina yan. Pati doon sa may bandang sa kabila, sa Talayan. Yung kabilang side ng Araneta, Kumbachero. Ngayon, hindi nagkaroon man, ay hindi ganun kalalim at mabilis ding humupa. Yun ang importante, mga kababayan. Pero wala naman sanang magsabi na hindi binabaha. Wala nang baha. Pagka may nagsabing ganun, hindi na totoo yun. Hindi na totoo yun. Kahit nga sa atin sa Amerika, di ba? Binabaha Sabi nga ni Kong Angel, sa kanila daw sa China, binabaha ngayon. Taga-China ba? Taga-China. Lubog nga daw no? Lubog nga daw ngayon ang ilang bahagi ng China Ang sinasabi nga natin ngayon, tayo pala, taga-Amerika. Si Kong Angel, taga-China. Di ba? Ano ba? Di ba? Sa Europe, di ba? Sa Europe, Europa. Sa Europa. Sa inyo, Yuel, pagka umulan ng matindi, baha na rin. Baha Matindi din. ng mga baha. Talagang diba? kahit saan ka pumunta, may baha. Ang labanan lang talaga ngayon, kung paano mapahupa na mabilis. Mabilis. Pero lahat tayo may bahagi doon. Ito mo, ang ending na naman, basura. Kung saan. Ay, nako. Yun ang ending talaga. Susunod! Dito mo! Meron bang impeachment ngayon? Yan ang abangan. Abangan natin yan. Kahapon kasi nakansela, di ba? Na-deliver na yung pagkain. May catering na, naka-ready na ron. Kaya sinuwerte yung mga gwardya. Kaya ang mga gwardya ng Senado ay nagtatanong ngayon. Sana wala. Sana walang impeachment. Totoo kaya nakakain yung mga gwardya? Matanong nga natin, ano? Baka naman na-deliver ba talaga? O baka naman nagagayak pa lang yung mga taga-catering, ano? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:21. Number 1. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS.
I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayong 87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa At ang makakaligtas, walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Ano bang araw today, kumpachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit, mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Sherry Baha. ACS Balita. Ay binabati lang natin kahit na belated nitong August 6 ang National Electrification Administration o NEA. NEA, yung NEA kasi kumbachero ang engkargado sa rural electrification. Tama. Kapag mga kalunsuran, karaniwan dyan mga Meralco. Tapos yung mga power corporation. Sa kabanatuan yata may ibang kumpanya, si Mr. J. Vergara may-ari. Oo, yung pamilya nila. Pero sa mga ibang mga lugar, NEA ang in charge dyan. Happy 57th founding anniversary po sa NEA. Tagal na pala ng NEA. 1969 daw kumbachero ng nilagdaan ng matandang Marcos, Ferdinand Edralin Marcos, ang Presidential Decree 269 na likha o lumikha sa NEA. Ayan, Mr. Administrator Nani Almeda at sa men and women sa likod ng NEA, happy 57th founding anniversary po sa inyo. Ayun. ACS Balita. And speaking of kuryente, kumbachero, nawalan daw ng kuryente. Nawalan ng kuryente dahil sa bagyo ba to? Dahil sa bagyo, sa mga ulan-ulan? Puntahan na natin yan. Kay RH15, Giselle Ricaport. Coming, Giselle! Sa Jerry Katunying na kararanas ng partial power interruption ngayon, yung 7 electric cooperative dahil sa masamang panahon, epekto ng habagat. Ayon sa National Electrification Administration, kabilang dito ang Ilocos Norte, Beneco, Benguet, Telco 2, Pampanga 2, Zambales 2, gayon din yung Batangas 1 Electric Cooperative. Nananatili namang normal ang operasyon ng 24 na iba pang EC sa kabuang 31 na minomonitor sa 20 lalawigan. Inulat naman ng Department of Energy na may 76,000 consumer consumption ang hindi pa na ibabalik sa ngayon. Pero 100% na raw o 370 bayan ang na-energize na sa pangkabuuan. Sa report ng National Power Corporation, bagya nang naibalik ang 69 TV transmission line sa Occidental Mindoro matapos mapping sana ng habagat at magdulot ng kawalan ng kuryente poon. Target na makompleto ang pagsasaayos at maibalik ang serbisyo ng kuryente ngayong araw yan. Sa panguna ng Task Force on Energy Resiliency, patuloy ang Energy Department sa pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng gobyerno para sa mabilis at ligtas na pagbabalik ng kuryente sa mga apektado nating kababayan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Giselle Ricaport.
It's your turn. Pinalala ng high tide sa Manila Bay ang naranasang pagbaha sa Parañaque sa kasagsagan ng habagat. Ayon kay Parañaque Mayor Edwin Olivares, nagsasagawa naman ng dredging at cleanup operations sa mga creek at ilog ang local government. Ngunit dahil sa high tide, kaya mabilis na tumaas ang tubig. Kabilang sa mga nalubog ng husto sa baha nitong weekend ang Pascual Compound, San Antonio Valley 2 at Dr. A. Santos Avenue. Nabatid na mula sa opisyal ng Pascual Compound na 5 taon na silang nagdurusa sa mga pagbaha tuwing habagat. Pero grabe yung basurang ano ba yun? Itinulak, ibinalik ng Manila Bay. Ay, grabe. Dito sa Parañaque. Grabe, kumbatsero. Dito sa may direksyon na papunta ng Redemptorist. Yung tapat dyan. Sa may Pabaklaran na yan. Pabaklaran, yung Baklaran area na yan. Grabe ang basura, kumbatsero. So yun yung basurang siguro sabi ng Manila Bay, basura yan. Basura ninyo yan. Ibabalik ko sa inyo. Ayan. Kotakot na basurang naipon. Grabe, no? Hindi, ito naman kumbatsero ay paulit-ulit na kwentuhan na lang natin eh. Kailan ba tayo matututo? Oo, may problema doon sa flood control. Totoo naman yun. Given na yun eh. Kaya nga tayo nagka-hetot-hetot. Sabi nga ng triangulo nung araw eh. Oo, pero meron din tayong papel bilang mga mamamayan. Totoo yan. Yung simpleng tamang pagtatapon lang ng basura hindi natin magawa, ano pang pag-unlad ang hahangarin natin. Talaga. Magmimithi tayo ng tagumpay, yung maliit na bagay hindi natin magawa. Lahat tayo merong share. Lahat tayo meron dapat gawin. Lahat tayo merong ambag dapat. Kung gusto natin ng maayos na lipunan. Oo. Ay, hindi. Ang gobyerno may kasalanan. Talaga. Walang mangyayari sa atin yan. Alas 6:31 na umaga, sinusulong ng Bureau of Customs ang pagkakaroon ng iba pang payment options para sa pagbabayad ng customs duties. Sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na target nilang payagan na ang pagbabayad ng customs duties sa pamamagitan ng GCash, credit cards at iba pang payment wallets bilang alternatibo sa cash-based na sistema. Tama. Ayon kay Nepomuceno, nagkaroon na ng technical discussions ang BOC kasama ang GCash, Land Bank at RCBC hinggil dito at maaari nang simulan ng bagong sistema ngayong buwan o sa Setyembre. Gayunman, aminado si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na hindi ito magiging madali lalo't kailangan anyang ma-integrate ang sistema ng mga pribadong kumpanya gayon din ang pag-aproba ng Department of Finance at koordinasyon ng Bureau of Treasury. Nakapag-ugnayan na kami, sumulat kami formal, nagkaroon na rin po ng technical discussions sa GCash, sa Land Bank at recently sa RCBC upang magamit po yung mga payment wallets including mga credit cards. Kaya di po ganun kasimple na dinidesisyon lang po natin yan dahil kailangan ma-integrate po yung system po ng mga private sector, yung credit card companies, bangko at GCash. Sana nga po matapos yung kagad, magpapalak po kami. Pabalik-balik po yung meetings po niya at palitan po ng mga papeles po. Ang tinig ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Si Commissioner siguro napapaitad eh. Nagkakabilang natatapon yung kape. Nagkakabilang ako dito. Binubulyawan pa ako. Alas 6:33 ang ating oras. Hindi dapat gawing sacrificial lamb sina Special Disbursing Officers Gina Acosta at Edward Fajardo sa usapin ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Ito ang ginit ni House Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adjong matapos salakayin sa impeachment court kung ang disbursing officer ba o pinuno ng ahensya ang dapat na managot sa maling paggamit ng pondo. Ayon kay Adjong, hindi! Ano daw? Hindi! Makatarungan na ibunton kina Acosta at Fajardo ang buong pananagutan sa mga questionabling transaksyon ng kontrobersyal na pondo. Malinaw niya sa mga dokumento na may lagda ito ni VP Sara, kabilang ang physical and financial plan, disbursement documents, gayon din ang liquidation and accomplishment report.
Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taber. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, umuulan na naman, kumbatsero. Buhos na naman ang ulan sa labas. Umilip tayo kanina dito sa labas ng ating studio. Nako. Kaya paano talaga kanina wala eh. Nung mula nung magising ako hanggang sa makabiyahe papunta rito, wala namang ulan. Ngayon ulit tinitingnan ko dito sa ano bang app ito? Weather sa cellphone. Ayun, may 40% rain from 7 today hanggang 12 PM 40%. Mukhang maghapon pa rin ang ulan, kumbatsero. Maghapon pa rin. Sabagay, sabi ng Pag-asa nung nakausap natin si Chanel. Si Chanel, tama. Si Chanel ng Pag-asa, hanggang Miyerkules daw. Yang habagat. Ang habagat. Actually, magkakaroon lang tayo ng ginhawa pagdating ng weekend. Di ba, makakapag-sampay lang tayo pagka weekend, makapagpapatuyo ng damit. Nako, yung pala, yung mga nabasang damit, pero maalinsangan pa rin. Tinan mo ang temperature range ay 27 to 30. Ganun pa rin. Mataas pa rin. Ganun talaga. Masarap matulog pa rin ngayon. Maraming mga eskwelahan ang walang pasok ng face-to-face. Ang deklarasyon po ng mga eskwelahan ay alternative mode. Yung iba online, ano ba tawag nila? Asynchronous. Ayan. Mainam, buti na lang meron tayong ganyan. Hindi na kailangang lumusong sa baha. Kaya ay sa pahanib ang ating mga anak pagka ganitong panahon. Tuloy-tuloy. Ulitin lang natin sa parte po ng mga magulang, pag walang pasok, tiyakin natin na yung mga bata ay ang ginagawa ay ang may kinalaman sa kanilang pag-aaral. Baka nakakulong sa kwarto akala nyo pumapasok kaya sa iba naman baka akala nyo nasa kwarto, yung pala ginawang swimming pool yung baha. Nagsuswimming sa baha. Tumatambling-tambling sa baha. Nako, delikado. Ingat po tayo. At doon po sa mga taga-barangay Talon 4, dahil iba-iba yan, may Talon 2. Napupunta ako dati sa Talon 2. Barangay Talon 4, Las Piñas City. Andiyan po ang ating malakas promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. Ayan. At siyempre, kung gusto nyo ng dagdag na swerte, ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ating word of the day ay Pothole. Ayan. Lubak. Ayan. Yun daw pong 6 billion EDSA rehab is marred by potholes. Nako, yun Yun yung pinapakita ni Secretary Vince Dizon kahapon Ang ganda ng asfalto. Mapupulaan talaga mapupulaan ng gobyerno Talaga. Ang may nakausap ako kahapon, kumbatsero, sa bagay hindi lang kahapon, nung ginagawa pa lang yan, nag-aalala na sila na baka magandang ang tingnan, pero kung hindi naman maayos yung drainage, talaga. Ayun na nga. Ayun na nangyari. Kasi mabababaran talaga ng tubig Mabababaran ng tubig pagka walang tatakbuhan yung tubig. At yun isang katotohanang hindi na kailangang ibunyag. Tama ka, Tony. Di ba? Alam nila dapat yan. Matik yun matik na yan. Matik yun. Kaya iisipin mo, yan ba pinabayaan nilang ganon para masira at gastosan na naman? Nako, hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Kung ito isang klase ng oversight, nakakagalit talaga yan. Nakakagalit. Baka katipid-tipid natin, yung yun the usual. Sa gusto mong magtipid, lalo kang mapapamahal. Yan, sa parte niyan, sa parte ng contractor yan, kumbatsero. Alam nilang 6 billion Yung bang 6 billion napakalaking pera na yan Talaga. So dapat pagbubutihin mo na 'yung trabaho. Siguro ang dapat makita diyan yung program of work, kumbatsero. Sa program of work ba may kasama bang drainage? Kasi
Kumbachero, kung ako naman ang kontraktor, ito na may usapang diretso lang. Kung ako kontraktor, ang ipinapagawa mo sa akin, asfalto lang at ito lang ang pondong inilalaan mo dito, ba't ko gagawin yung drainage? Kailangan kasama dun sa program of works yung drainage. Kasama talaga dapat. Kaya, at ikaw naman, kung ikaw ay matino at mapagmalasakit na kontraktor, kung wala yun doon, sasabihin mo, boss, walang drainage to, masisira ito. Masisira ang pangalan ko dito. Alam mo, diba? Bernard. Masisira tayo dito. Dagdagan mo pondo. Tama. Diba? Tama. Ganun dapat. Yun ang may malasakit. Yun ang may malasakit. Yun talaga, ang kailangan talaga sa bayang ito ay malasakit. Oras mo natin. Senator Bongo, mukhang ikaw ang sagot dito, Mr. Malasakit. Nawala na yung mga malasakit center yata eh. Meron pa naman, meron pero pa. hindi na kinikilalang malasakit kasi ay, ganun? Parang punta kayo dun sa DES. Malasakit. Hindi, DES lang. Ayaw nang gamitin yung malasakit. Baka maalala pa yung pangalang Bongo. Nako. Oras mo natin, Achi, ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam si Chaphun. 6:40 na ng umaga, magbabalik po ang standby po. Birthday boy, Wes Gatchalian. Uy, Mayor. Happy birthday. At makikibalita rin tayo dyan sa Baguio City. Sandali po lamang. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought